Yun, no? Uncle, good morning. Good morning, Uncle. Off mic muna ako. Medyo maingay sa paligid ko ha. Kinig lang ako. Oo. Salamat. Sige lang, bro. Yan, pasok guys, pasok. Mamaya, madami na naman yan. Ganda ng banner natin, no? Ito si Idol kita. Idol kita yan, alert mga bro. Pakita natin si Idol kita. Ayan. Magandang tanghali. Ano pong ipaglilingkod? Ano pong church nyo? Kasi nagba-Bible study kami dito kasi mga Catholic kami. Naghahanap pa po. Ako po ay isang malaya. Malaya ka, hindi ka po nakakulong. Hindi po, hindi. Kailan ka pa po lumaya? Ano po yung kaso nyo? Lumaya po ako sa pamamagitan ni Kristo. Ano po yung kaso nyo? Ako po ay dati makasalanan. Ang sabi niya ay pinapatawad niya na ako sa aking mga kasalanan Ay, at ako ay malaya na. sino naman po nagpakulong sa inyo at bakit po ay nagkaganon? Si Satanas po, tinukso niya po ako na gumawa ng masama noon. Alright. So, by the way, biro lang na nagigets naman kita. By the way, bro, kami ay mga taga Roman Catholic Church at kami ang kaharian ng Diyos. No? Kami ang bagong tipan na katuparan na kinatisura ng mga Hudyo. So, pwede ba tayo mag-Bible study? Tingin ko mahilig ka sa Bible. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo, ang lumabas sa iyong bibig, maganda yan. Maganda po yan, no? Apa. Sige po. Ano po Saan po bang, ba yung Garden of Eden? ang Garden of Eden po ay kinuha po sa atin. Nandiyan po dahil tayo po ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkakasala nila Adan at Eva. Sabi sa Roma 3:23, basa. Teka. Kaya wala na po sa atin yung Garden of Eden. Hindi mo po yun mapupuntahan kahit sumakay ka ng bus o eroplano po. No? Ang Garden of Eden o ang the New Promised Land o yung tinatawag na Jerusalem sa kalangitan, ayun po ay nasa langit. No? Kasama po nila yung mga kamiyembro namin na mga anghel at ang mga espiritu na mga perpekto. Alam mo po ba yung ganun talata? Narinig mo na po ba yung letra por letra? Letra por letra na kamiyembro namin? Yung mga nasa tinatawag na paraiso po. Basa. No? Yung kanina, binasa natin, Roma 3:23, no? Yung kaya tayo wala na sa Garden of Eden yung mga nasa lupa dahil tayo ay nagkakasala. Kagaya nila Adan at Eva, namana natin yung kasalanan nila, nahiwalay tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. At sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, para tayo ay mapaging banal ulit at mapabalik tayo sa Diyos, tayo maging mga anak ng Diyos. Diba? Roma 3:23. Ngayon, nasan yung location ng Garden of Eden? Yung tinatawag na Promised Land, yung paraiso. Ay, yung kalangitan po yun. Kaya nga po, no shadow yan eh. Yung Promised Land sa mga Israelita sa Jerusalem. Diba? Nung bumukas nung papunta sila sa Jordan, ilog ng Jordan, daan patungo sa Jerusalem. So ngayon, nung binautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo sa ilog ng Jordan, sa New Testament, ang bumukas po ay ang langit. Mateo 3:23, letra por letra. At nagpakilala po ang Holy Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mateo 3:23. No? Ngayon, kung nasa langit sila, ito po ba ay abot kamay na ng Roman Catholic Church? Opo po, no? Kaya nga yung mga kamiyembro namin, ng mga santo at mga anghel, nandun na sila. At kami ay papunta na rin ngayon doon pag kami ay hinatulan at nasunod namin ang utos ni Kristo. At kami ay nanatili, no? Sa pamamagitan ng pagkain ng katawan at pag-inom ng dugo ni Kristo. So andun yan sa 1:6 talatang sa whole chapter ng John 6. Maganda na yan, no? Ayoko na mamili dyan ng mga verse. Buo yan eh. Ngayon, tama po ba yun na mga kamiyembro namin nasa langit na? Opo, mga Catholic Church po, yung mga nasa paraiso po, sa Jerusalem sa kalangitan. Basa. May Bible ka dyan, Brother Bench?
Lobat kasi ito eh. Nagkukot-kot lang ako dito eh. Ay, Uncle. May Bible verse, may Bible. Ano, busy ka ba ngayon, Uncle? Baka Wait lang, busy ka hanapin nga. ko yung bag ko. Nasa bag ko. Sige, Uncle, ako na lang. No? I-charge ko na rin tong cellphone, no? Ngayon, Sige po. pag binasa mo doon sa ano, Hebreo 12, 22-23, kayo'y mga silapit sa bundok ng Sion. Saan daw tayo lalapit? Sa bundok ng Sion. Sa lungsod ng Diyos na buhay. Saan? Sa makalangit na Jerusalem. Iyan yung paraiso, iyan yung Eden. Makalangit na Jerusalem. Sa mga di mabilang ng hukbo ng langit. At sa Diyos na hukom, at sa pangkalahatang pulong, o to the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. Kita mo, Catholic pala yung paraiso sa langit. To the Catholic Assembly and to the Church of the Firstborn, letra por letra, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu na mga taong pinaging perpekto, letra por letra, at kay Kristo Jesus, no? Letra por letra. O yan. Yan po ang Eden na pangako. At sa final judgment, no? Itong temporal place natin na to, kasi temporal lang to yung ginagalawan natin, hindi talaga ito yung ating destinasyon kasi nasa labas tayo ng Eden eh. Hindi naman tayo ginawa dito sa labas ng Eden. Ginawa po sila Adan at Eva sa loob po ng Eden. At yun ang ating predestined, mapunta sa paraiso sa piling ng Diyos. So ito, temporal lang ito. Itong mga pagsubok na ito. Pero sa piling ni Kristo, magiging perfecto ang lahat. No? So siya ang magiging fulfillment ng ating kakulangan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yun po ay sa pamamagitan ng pagtatag niya ng Roman Catholic Church. Tinatag niya kasi ang Roman Catholic Church. No? So sige bro, follow-up question. Nasagot ko na yung Eden ha. Letra por letra. Baka may tanong ka, i-follow-up question mo. Baka Okay po, okay po. nagkamali ako. Next question po. Nasaan po to banda o matatagpuan? Yung malinaw po na paliwanag. Maliwanag po, letra por letra, Hebreo 12, 22-23. Lungsod ng Diyos na buhay, letra por letra, sa makalangit na Jerusalem, at sa mga di mabilang na anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Sa final judgment, no, magiging isa na ulit ang langit at ang heavenly at ang trono ng Diyos at ang tinatawag na ano ng tao, lugar ng tao, yung new heavens and new earth. Yung new heavens and new earth, ayun na yung bago. Hindi na ito guys, kasi hindi naman to new heavens and new earth eh. Itong pwesto natin. So, kung gusto mong makapunta doon, kailangan magpakabait ka, letra por letra, at makakapunta ka doon, no? Kaya nga sabi ni Kristo, no, nung siya ay nasa John 14, no, pupunta ako sa aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng isang dako. Saan siya nagpunta? Sa langit po. Sa trono po ng Diyos. Hindi po sa impapawid. Hindi po sa dinadaanan ng eroplano. Hindi po dyan. Babagsak ka dyan. Pag nagpunta ka dyan, mahulog ka dyan. O kaya sakay ka ng eroplano. Hindi ka mahulog. So yun po yung maliwanag na paliwanag. Nasa langit nga po. Kung gusto mo makapunta ngayon doon. Hindi mo po hahanapin dito sa mundo natin o sa Mars, sa Jupiter, sa Neptune, sa Pluto. Yung Pluto wala na nga eh. Sa buwan, wala dyan. Lalong wala sa araw. Sunog ka doon. No, wala kang di mo kayang puntahan yung bro. Ang sinasabi ko sa'yo bro, nasa langit. Sa piling ni Kristo. Kasi si Kristo, yung puno ng buhay. Diba? Na nagbibigay buhay na walang hanggan. So yun bro. Nasa langit nga bro. Siyempre, ang partial, no, na ating lalakaran para tayo makapunta sa simbahan sa Roman Catholic Church po. Yan po yung partial na dapat natin gawin para tayo makapasok sa karera langit. Kasi itong simbahan, ito yung tinatawag na Bride of Christ.
Alam mo po ba yung bride of Christ? Ang asawa ni Kristo? Sa pamamagitan ng bautismo, ikinakasal tayo kay Kristo. Pinagiging asawa tayo ni Kristo. At yun ang unang yugto ng kasalan. Yung tinatawag na Kedushin. Tama ba? Tama ba ako? Kedushin. Kidushin, bro. Ha? Kidushin. Kedushin. Yung tinatawag na Kedushin. Yung unang yugto ng kasalan, yung nuptial vow. Kaya nga nung si Kristo, ng ating Panginoong Kristo, no? Binautismuhan, andun yung tatay eh. Ito ang aking anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. At bumaba din ang ating Panginoong Espiritu Santo. Nagpakilala na po ang Trinity. Ito yun po ang unang yugto ng kasalan. Kung sino man po mababautismuhan, maliban ng isang tao panganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, malibang si Kristo tanggapin mo bilang iyong asawa, kaisa, no, sa kanyang paikipagtipan sa tao, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Iyon po yung paraiso na binawi sa atin. No, ito, sa pamamagitan po ni Kristo, tayo ay makakabalik doon. Kasi nga po, napakalino na ng aking paliwanag, pero lalaliman ko pa. No? Nung nagkasala sila Adan at Eva sa Genesis 3, talatang 3 hanggang 4, hanggang 5, hanggang 6, 7. No? Pababa. No? Nahiwalay sila sa Diyos. Yun ang pagbagsak ng tao. Pero, nangako po kagad ang Diyos noon. On the spot na nagkasala tayo, meron na kagad pangako ng kaligtasan. On the spot. Hindi po brother, sila napapalaya sa kaharian ng langit eh. Ay, sa paraiso, on the spot po. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kila Adan at Eva, no, ano yung pinangako niya? Ano yung pinangako ng ating Panginoong Diyos? Ang babae at ang ahas ay magkakaroon ng alitan sa isa't isa. Letra por letra. Alam mo ba yan? Ang kanyang binhi at ang iyong binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. Yun yung unang pangako. The first gospel, the proto-gospel. Pagkasalang na pagkasala pa lang nila Adan at Eva. At ano ito? Sino yung pinangako? Isang mag-ina na lalaban sa dragon. Bakit po mag-ina? Kasi po magkakaroon ng second chance. Pero ang second chance, makikialam. Makinig ka muna po bro. Makinig ka muna po bro. Sige. Ang second chance, makikialam na ang Diyos para hindi na ulit ito mabigo. Pero hindi lang po ang Diyos. Namili din siya ng isang nilalang, ang ating Reyna na si Santa Maria, para makasakatuparan po ang pagliligtas ni Kristo na Diyos. Anong sabi? Sa pangako, sa proto-gospel, ang babae at ang ahas ay magkakaroon ng alitan sa isa't isa. Pagagalitan ko sa isa't isa, maglalaban sa isa't isa. Nung naglaban, sinong nanalo? At ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Pati po yung binhi ng babae. Iyon po ang ating Panginoong Kristo. Ang lalaban sa dragon, sa ahas. Sinong nanalo? Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. So papaano mangyayari yan? Kasi nga po, nung nagkasala sila Adan Eva sa pamamagitan ng isang fallen angel. Anong ginawa ng fallen angel? Niloko. Dinisib sila Adan at Eva. Sinong dinisib niya? Si Eva. Dinisib niya si Eva, nagkasala si Eva, at yung pagkakasala ni Eva, no, nahawa. Sino? Naipasa. Kanino? Kay Adan. Ang unang nagkasala dyan si Eva naman ang naging dahilan ng pagkakasala ni Adan. Yun ang tandaan natin. Si Eva ang dahilan bakit nagkasala si Adan. Naipasa po. Sa proto-gospel, nung natupad yan, no? Sabi ni San Lucas do sa kanyang gospel, no? Yung kwento niya yung gospel sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo. Dahil isa po siya Katoliko, no? Nagpakita sa babae si Saint Gabriel.
the archangel. No, isang arkanghel. Kasi doon, archdemons yata yun eh. Ano ba ang tamang ano doon? Ama ng mga demonyo yun eh. Si Satanas yun eh. Pero dito sa proto-gospel, proto-gospel to, katuparan ng proto-gospel. Si Saint Gabriel, the archangel, isang arkanghel po. Malinaw po ang pagkasabi. Ang nagsabi kay Santa Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ano yung full of grace? Kekari Tomini. Kekari Tomini. Ibig sabihin, yung grace in a verb form, passive voice, si Santa Maria, ibig sabihin, nakatanggap siya ng pagkilos sa Diyos ng isang grasya. Ano yung pagkilos na yon? Past perfect tense sa grammar. Past perfect tense. Ang ibig sabihin, natanggap niya yon from the past pa. At yun ay binigay ng ating Panginoong Diyos kay Santa Maria, at yun ay nanatili sa kanya, perfect tense, hindi humihiwalay. Tandaan natin, pag nagkakasala ka, lagi ka mahihiwalay sa ng Diyos eh. Sa piling at biyaya at grasya ng Diyos. Nandiyan yan sa unang Juan 3, talatang 7 hanggang, unang Juan 3, 7 hanggang 9. No? Ang anak ng Diyos ay hindi maaaring magkasala. Tandaan natin yan, nahihiwalay tayo sa biyaya at grasya ng Diyos tuwing tayo magkakasala. Pero ano si Santa Maria? Past perfect tense. Hindi siya humiwalay. Kailan pa yan? Doon pa lang sa kanyang sinapupunan. So ano yung pagiging sinless ni Santa Maria? Yung pagiging sinless po ni Santa Maria. Ayun naman po ay naipasa po sa pamamagitan, no, ng paglilihi niya, no, sa tatawaging kataas-taasang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Kasi kung nagkasala siya, kung meron siyang original sin, magagaya ang ating Panginoong Kristo kanino? Kay Adan, na naipasa ni Eva. Naitulak si Adan ni Eva ng pagkakasala. Si Eva ang nagtulak kay Adan para magkasala. Pero ang proto-gospel, no? Si Santa Maria, nung ipinagbuntis niya, ipinaglihi niya ang ating Panginoong Kristo, ang dugo ni Santa Maria ay napakalinis. Kaya ang ipinapasa niya sa ating Panginoong Kristo ay dugo ng isang batang babaeng birhen, walang bahid kasalanan. At sa pamamagitan ni Kristo, niya hindi rin nagkasala, doon napapasok ang kaligtasan sa pagkapako ni Kristo sa Panginoong Kristo sa krus para tayo ay maligtas. Ito ang bagong Adan. Ayun. May follow-up question po ako sa inyo. Naintindihan mo po ba? Teka muna bro, naintindihan mo po ba? Apo, salamat po. At malinaw naman yung So sino yung gumanap na bagong anghel? Kristo. Sa New Testament? Si Kristo. Hindi po anghel si Kristo eh. Hindi ba? Hindi ba? Sige. Sino ngayon? Teka, yan po eh. Kaya po dapat nakikinig po kayo. Dapat focus kasi nakakapagod po. Si Angel Gabriel, kumbaga, Siya yung sinabihan pumalit si Jose. kay Lucifer dun sa pagkakasala. Sa kaligtasan, si Saint Gabriel. At yung bagong Eva, sino yung bagong Eva? Si Maria. Si Santa Maria. Kasi si Santa Maria, sumang-ayon siya kay Saint Gabriel. Ang sabi niya kay Saint Gabriel, mangyari nawa sa akin ang ibig o ang sinalita ng aking Panginoon. O sino naman yung bagong Adan? Si Kristo nga. Si Kristo. Yes po. Tama. Okay, sige. Ito po yung follow-up question ko, sir. May follow-up question po ako. Yung tanong ko kanina doon sa Garden of Eden, yun po ba ay literal o spiritual? Spiritual po yan. Kasi hindi mo po yan mapupuntahan ngayon eh. Kunyari, tara, ayain kita. Tara bro, puntahan natin yung Garden of Eden. Halukayin natin po. yung buong mundo. Pakipaliwanag po kung bakit naging spiritual para malinaw. Kaya po yun spiritual kasi hindi mo nga yan kayang puntahan ngayon. Yan ang yung faith natin. Ang faith natin, hindi iyan natin mapuntahan yung Garden of Eden o yung pangako ng paraiso. Tanggap mo po ba paraiso yung Garden of Eden? Di ba paraiso? Ang paraiso, sa piling ng Diyos sa langit. Sabi nga ni Kristo doon sa
Luke 12, Luke 23, sabi niya, 'di ba? Sabi niya doon, 'di ba? Dadalhin kita sa paraiso. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon ay dadalhin kita sa paraiso. Yung sinabi niya doon sa kanyang katabi sa krus. Saan yung paraiso? Hahanapin po ba natin dito sa mundo natin, sa planeta po natin? Ay, hindi po natin nahanapin dito sa planeta natin. Ayun po yung sinabi ni Kristo na pupunta ako sa aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong dako. Letra por letra sa John 14. Teka. Sige bro, next question, brother. Ganda ng topic natin ngayon. Ganda ng tanong ni brother eh. Okay na po, malinaw na sa akin yung iyong salaysay, no? So, mananahimik lang po muna ako, no? Sandali. Sige, bro. May bisita po ako. Mamaya pa ako magtatanong. Thank you po, salamat. Maraming salamat din. Salamat sa pahayag mo at may natutunan ako. Salamat din po sa pakikinig, sa matyagang pakikinig po sa akin. No? Sa mga viewers natin, marami din po salamat sa matyagang pakikinig ninyo sa aking salita ng Diyos na aking natutunan sa pamamagitan ng Catholic Church. So, pakit tayo, no? Haya Alyo. Yo bro, what's up bro? Yo bro, bumaba. No? Parang ano siya. Parang African or Black American, no? So, bumaba siya. Ito, napakit pa tayo. Si John. So, sino pa? Ito si ano? Boy Letra. Ay. Dahil napakaganda na yung mga pahayag at kasagutan at hinayaan naman kita ng ganong oras. Sa tingin Ano ko yun? mas katoliko pa yata ako kaysa sa'yo. Paano? Mas katoliko ka kaysa sa akin? Oo, parang ayos ganon. yan. Siguro, Magulat na. Katoliko ka kaysa sa akin. Mas gusto ko marinig yan. katoliko ka. I'm proud of Alam you. ko katoliko ka at ang diwa mo ay nasa katoliko. Kung mas katoliko ka sa akin, I'm proud of you. I'm so very proud of Kasi- you. Kasi pinagmamalaki ko ang simbahang katoliko. Ayun. Kasi, kasi alam namang hindi mo yung pagmalaki. Siyempre po, alam nga ipagmalaki ko sarili ko. Ayun. Pero makinig. Hindi Bakit ako ibig sabihin na sinabi kong ako ay INC na talaga ako. Hindi ibig sabihin na pag sinabi kong Ba yun? katoliko o mas katoliko ako sa'yo, katoliko na talaga ako. Ano pinagsasabi mo, bro? Di kita may... Wait lang Ikaw, bro, ano? idol kita ha. Kaya nga ipapaliwanag ko kung bakit paano nangyari yon. Hindi ka tunay na katoliko, yun ba ibig mo sabihin? Ganun, kabaliktaran pala yun. Tignan nyo, Parang si Satanas. tignan nyo sa diwa ha. Kabaliktaran. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung halaman ng Eden na tinapik mo Parang kanina ano na yan tinanong ko sa'yo. As Kasi, above, so below. Unang-una hindi ko tinututulan yan yung pahayag mo. Ako naman ay mag-share lang ngayon. Nung hindi ka Okay. tumutol, Sige, tatanungin kita. Bro, Okay. teka lang. Nung hindi ka tumutol, paano ka naging mas katoliko pa? Anong connect? Dahil kulang yung kanyang paliwanag. Yeah. Oo, mas Kulang ipapaliwanag ko pala ng yung paliwanag malinaw ngayon. Saan mo nakuha yun bro? Na kapag kulang ang paliwanag mo, hindi ka na katoliko. Saan yun? Saan mo nabasa yun? Hindi ko naman sinasabi na hindi sa katoliko. Ako nga Ulitin ko, magpapaliwanag Ulitin na ko, para mas madiin Saan yung mo- sinasabi niya. Bro, pakinggan mo yung tanong ko Saan mo nabasa na kapag kulang yung paliwanag ng isa at mas kumpleto yung paliwanag mo, mas katoliko ka? Saan yun? Saan mo nakuha yun? Kasi ito yung history na natutunan ko nung ako'y katoliko pa. Saan mo nakuha yun? Na kapag mas kumpleto yung sinabi mo, mas marami, mas katoliko ka. Saan mo nakuha Mas yun? katoliko. Hindi naman sa niyayabangan ko siya ha. Ibig sabihin ay mas nadagdagan ko yung paliwanag niya para mas mapatotohanan niya yung kanyang Hindi tindig. ganun yung dating eh. Hindi ganun yun eh. Hindi ka nakuha. Ayaw ninyo, pabor ako. Ayaw ninyo, pabor ako sa Pwede. inyo. Ganito bro. Ganito gagawin natin bro. Pwede yan bro. Pero ako naman magtatanong sa'yo. Oo, pagkatapos. Pero ang tanong ko, kung ano yung batay sa kategory, ano mo po ba yung kategory, yung kategorya? Oo naman. Kunyari, A, B, C, D. O yun yung kategorya, multiple choice. Pero pag ang multiple choice Bible verse, Maubusan ako ng oras. Bahala kayo, sayang.
Pwede ka na bumaba bro, bukas na lang. Maubusan ka ng oras. Kasi hindi ko naman to pwedeng ipagpilitan na sa inyo pakinig. Ako lang naman Sasabihin ko lang sa inyo magtatanong kanina. ako bro. Gusto ko lang nag-share. Kaya nga hinayaan ko siya Kaya magsalita. nga, kailangan ng, ko 30 magtanong. minutes. Hindi kasi dito bro, ang rules dito bro, tuwing mag-share may magtatanong. Matagal Oo ng naman. rules dito. Oo, Yan handa din naman mo, ako dun sa nag-lecture tanong. ako, pinagtatanong kita. Ah. Di ba? So pag nag-share ka, matik yan bro, tatanungin kita dyan. Yun ang nakagawian na para malaman natin kung totoo yung sinasabi mo. Yan, Papadaanin apo. ba kita sa apoy? Apo. Diba? Yan nga po ang gusto ko. Pagkatapos ko magpahayag, tinatanong ako. Kasi So, doon pero ko lang ang tanong ko bro, napapatunayan. batay sa categorical. Kahit ano pong tanong, wala namang problema yan. So pag hindi mo nasagot, magkakaroon ako ng clarification. Panalo ka na. Talo na ako. Wala namang problema doon kat matalo ako. Categorical ha? Oo. Wala nang bawian. Ilang minuto? 3 Siguro minuto? uubos to ng mga 5 minuto. Ang tagal naman. 3 Siyempre, minuto mo na lang, baka maubos yung oras mo. Magtatanong pa ako. buod no. Oy, buod mo na lang. Kagaya sa akin kanina, binuod ko. Wala naman 5 minuto. Yun bro. 3 minuto. Agad boy, anong oras Makakulangan ako dyan, bro. Makakulangan ako dyan. Kasi may... Ano ba yung ipapahayag mo kasi? Yung pinahayag niya, kasi ang tanong ko sa kanya kanina, nasaan ang Garden of Eden? So yung pahayag niya, spiritual yon, hindi literal. Ang ipapahayag ko naman, spiritual at saka literal. At ipapakita ko pa kung nasaan banda. Kung nasaan banda? Oo. Hindi ba ang ganda niya? Mapa yata to ah. At saka bukod dito, pabor ito sa Katoliko. Idol Ayaw ko, niya pa yun. Idol ko, may tanong ako sa'yo, idol ko. Kailan mo pa nalaman yan, bro? Kailan mo pa nalaman? Hindi ko po matiyak kung anong panahon, anong petsa. Pero I mean, ilang taon na yan? May 1 taon, 3 taon, 2 taon? Ito nga aking nalalaman tungkol dito sa Paraiso o sa Garden of Eden. Oo, syempre, oo. Natural. Nasa ano na po, 6 months. 6 months, ba't nandito ka pa rin? Pinupuntahan. Hindi mo puntahan, nandito ka pa rin. Kapag tinanong mo sa akin kung bakit nandito pa rin ako, parang sinasabi mo na bakit wala pa ako dun sa harapan ng Eden na Yun yun. nga. Ayun. Sabi mo may mapa eh. Kaya mo puntahan. Ang totoo po, kapag naipaliwanag ko iyan, Ganito, bro, malalaman ninyo Makinig ka kung muna, saan bro. yun. Makinig ka muna, bro. Kasi mas mahal pa sa ginto yan. Ako, pag may nakita ang mapa ng ginto, ngayon mismo, alis ako eh. Diba? Punta ko yung mapa ng ginto eh. Diba? Kung tonito nila ng ginto yan, mas mahal pa sa tonito nila ng ginto yan eh. Buhay na walang hanggan yan eh. Boy, Eternal life. Punta ko agad yan. Di ako mag-accept ng minuto. Oo. Kaya tanong ko sa'yo, ba't Gagamitin nandito mo ka na pa? lahat ng pera. Oo nga bro, yun yung tanong. Ang gara naman nun. Hindi mo puntahan. Atid kita, gusto mo? Tiyata, wala na yung uncle ngayon ah. Isip ko lang ako. Tama na yan. Nagawa ko na yan. Naka-off pala ako, kanina pa ako nagsasalita, pambihira. Nagawa ko na yan. Thumbnail agad. Sige. Pero bago bro, ano bang church mo bro? Para malaman natin. Kasi nalilito rin ako sa'yo, sabi mo katoliko ka pero hindi ibig sabihin. Malaya siya, Katoliko parang ka. kay Umbrel, malaya. Pero Unang-una po, magaling. galing ako ng Katoliko. Ngayon, nais kong magsaliksik, umalis ako sa Katoliko. At ngayon, ay ako'y malaya. Tama yung sinabi ni Mensairo. Nais mo magsaliksik kaya umalis ka sa Catholic. Ano yun kasi? Oo. Ano naman nakuha yun na pag nais mo Parang ganito, magsaliksik Uncle umalis Boy. ka sa Catholic? Uncle Boy, pag ako mag-research, halimbawa estudyante ako, lalabas ako sa school, ayoko na sa school. Oo, lalabas ka sa school, pabihira. Saan ka punta? Sa kantin. Hindi, lalabas Ang ako weird sa nun bro, parang- kasi kami, Ayoko pag na gusto sa- namin magsaliksik, To the moon. pumupunta Ganito kami lang sa yun. magisterium, sa Dati kasi simbahan, ako hindi naging sa palengke. kabahagi ng CFD noong Hindi ka 2019. CFD, bro. Kasabay ko yan sila Melchor, Manilili. Bro, hindi ka CFD. Sila May Armar certificate ka? Marasigan. Ngayon, dahil meron akong mga CFD na mga nakasama. May certificate ka dyan? Wala po. Kung baga Ay, nakasama ko hindi sila ka doon sa certified CFD. CFD bro, ako meron. So, Meron ako. dahil sa narinig ko sa kanila Firmado ng na parang bishop. Bro, hindi mo mataas ang maintindihan, kanilang bro. Hindi ka mataas ang CFD. katulad niyan. Sige, bahala kayo. Oh, Hindi ka nga certified CFD bro. Wala ka naman papel eh. Ako nga bro, tagal-tagal ko na dito. Pag tinatanong ko, CFD ka ba? Hindi po ako CFD. Grupo kasi yan bro.
Organization yan, nakaregister yan sa National Security and Exchange Commission. Hindi yan church, bro. So, nakarehistro yan doon, kaya yung mga certificate nila, meron silang certificate. Literal na safety ang sinasabi ninyo. Yung spiritual na safety, yung pinagtatanggol mo yung doktrina o pananiwala. Kapag ipinagtatanggol mo yan, spiritual yan. Ibig Actually, sabihin, bro, nakapagtanggol ka. Masaya ako nakakausap ko to si Idol eh. Ganito bro. Ito ngayon, umalis ka na sa Catholic Church. Natuklasan mo ba na, trick question ko to eh. Natuklasan mo ba sa paglabas mo sa Catholic Church? Natuklasan mo ba na ang mga Katoliko ay sumasamba sa rebulto? Yan ba natuklasan mo? Walang ganun bro. Kung tatanungin mo sila, hindi sila nagsasalita ng sinasamba nila yung rebulto. So, wala akong natutol dyan. Alright. Okay, magandang yan. Magandang pasimula yan. Uncle, okay tayo doon, no? Malinaw naman kung sige. gamitin mo common sense Uncle, yung rebulto kung representative lang yun. Tama. Pabigyan ko to ng Uncle, 3 minuto. Tanungin ko na lang. Pagbigyan natin, no? Total, okay. Naman champion yun, sabi mo nga. Okay. Sige, Uncle. Kaso may Ako, bihira lang kami magbigay ng ha? Dahil natuwa ako sa sinabi mo na hindi namin sinasambay ng bulto. Basic yan eh. Sige bro, magpahayag ka na. 5 minuto, orasan kita. Tapos magtatanong kami. Kami lahat magtatanong. Boy Letra, pasensya na, hindi na ako pinapahintulutan ng aking budhi sa ngayon. Yung budhi mo. Apo. Okay. Ano ba yung safeguard ba yan? Safeguard? Ako yung isa. Konsensya nyo sa safeguard, diba? Kasi ayon sa aking Bira, pagsasaliksik budhi mo, o damot. pakikinig sa inyo, kumbaga may halo kasi na pagmamalaki. Ako tinetext Bro, wala lagi kang Budi pagmamalaki, ko, natutuwa hinahanap ko nga ako. nasaan si Budi, hanggang ngayon, hindi ko makita, wala din. Natutuwa nga kami sa'yo bro eh. Natutuwa sa'yo no. Okay. Unang-una, nung huli, naging okay na to ngayon. Pero nung bandang gitna, nung habang tayo nag-uusap, nakaramdam ako ng Pagkaasar. Pagkaasar. Pwede, o hindi na Nagkakasala papanahon. ka, sabi ni Carl. Ako, Uncle, Kala na bang nagkakasala? Ako talaga, Nagkasayro. nakakaramdam talaga ako ng naaasar na ako. Gusto ko manapak talaga. Mabira ka talaga. Kailangan kalmado ko kayo, mainit yung ulo mo. Malaya talaga. po. Kasi sige, by the way, brother Idol kalma ka lang dyan bro, tropa tayo. Biro-biro lang yung pabira. Hindi ko mag-elbow ngayon ng muso eh. Biruan lang yun, Idol. Sige, si Closes MCGI, Closet MCGI. Okay bro. Anong church mo, MCGI ka? Alright. Sige bro, mga Catholic kami, no? Alam mo naman yun, di ba? Totoo bang MCGI Alright. ka, bro? Opo. Okay, pakisabi nga na kung talagang MCGI ka, peking sugo si Felix Manalo. Bulaan na lang po, bulaan. Oh. Okay. Sabi mo, bulaan at peking sugo si Felix Manalo. Bulaang Kristo si Manalo. Ayan, okay. MCGI nga, MCGI. Okay. Sige bro, pasok. Anong gusto mong pag-usapan natin? Anong mapaglilingkod namin sa'yo? Pwede kang magtanong, kami naman yung sasagot. Pwede ka Tanong mo, mag-debate kung gusto mo. Pwede rin makidebate. Kasi ang Para mapagsimula Tama po ba itong ano ko po? Ito yung mapat po bang respetuhin yung mga maling paniniwala po? Ay, hindi po dapat respetuhin yung paling paniniwala, pero ang dapat natin respetuhin yung tao. Kunyari, ganito bro, nakasalubong natin yung mga INC. O respeto natin yung pagiging tao nila. Pag pupunta ka sa sasakay sila ng jeep, uusog ka. Paupuin nyo sila. 'Di ba? Pagka may mga babae na INC na nasa bus, paupuin natin sila. Yung pagiging tao nila po, irerespeto natin. Pero yung doktrina nila, hindi po iyan dapat konsintihin po. Kasi para na natin silang tinulak sa impyerno.
Dapat yung ating pananampalataya, kung alam natin itong tama, labanan natin. Iyan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Turuan nyo sila. Hindi sinabing, konsintihin nyo sila. Turuan nyo sila lahat ng mga aral na itinuro ko sa inyo. Ituturo po natin sa kanila kung alin ang tama at mali. Hindi po natin sila kukonsintihin. Kaya po nagkakaroon ng mga ganitong debate. Pero yung nirespeto natin, yung tao, yes po, nirespeto natin yung tao. Diba? Tao yan eh. Kahit nga yung mga LGBT nirerespeto yan, pero yung kanilang gawin, hindi yan dapat tinotolerate po eh. Kasi pag itotolerate mo, sasabihin nila, hindi Diyos si Kristo, ay sasabihin ko po talaga hayagan, nirerespeto ko po ang pagkatao mo. Pero ako po ay nagsasabi sa inyo, Diyos po ang ating Panginoong Jesucristo. So yun yung tamang doon bro, sagot doon bro. Next question bro. Ikaw, kung meron ka nakikitang mali sa amin at alam mong mali yun, at alam mong ikaw ang tama, i-correct mo kami. At magkakaroon tayo, willing kaming sabihin na kami rin Tama tama. po ba to? Tama po ba to na maling paniniwala na tao po si Kristo? Tama yung paniniwala nila tao si Kristo. Ang mali doon bro, yung hindi Diyos si Kristo. Kasi nagkatawan tao si Kristo kaya siya tao. Hindi naman siya nag-anyong tao lang eh. Iba kasi yung nag-anyong tao lang, yung nagbalat kayo lang. Kunyari, yung mga anghel, nag-aanyong tao yan. Hindi sila tao. Diba? Anyong tao lang. Kunyari, yung banal na Espiritu Santo, nag-anyong kalapate. Hindi siya kalapate. Nag-anyong kalapate lang. Yung banal na Espiritu, nag-anyong tilang dila apoy. Hindi siya tuloy nag-literal na apoy, nag-aanyong lang. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nag-anyong eh. Nagkatawang tao. Naging baby, naging fetus, naging baby. 'Di ba? Isinilang, nagutom. Nagugutom si Kristo eh. Hindi naman nagugutom ang Diyos. 'Di ba? Namatay si Kristo, hindi naman namamatay ang Diyos. Kaya kailangan niyang magkatawan Sige, tao para tinawag yung ng voice search. attribute ng pagiging tao, yung paggutom, pagkapanganak, pagkakaroon ng laman at dugo, ng laman at buto, makuha niya yon sa pagkakatawan tao ng tunay. Ayun yun ba? Kasingit ako ng tanong, boy, para sa kanya. Sige. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, bakit ka umalis sa Katoliko? Anong nakita mong mali? Oo nga. Ganun tanong. Magulang po ako, laki po kasi sa sa MCGI po. Handog, ka, kumbaga sa INC handog, ganun. Ganun po. Alright. Okay, naintindihan kita sa bagay na yan. No? Pero yun nga bro, sinasabi ko rin na kunyari ako, kagaya nyo, ikaw nire-respeto ko, tao ka. Hayop nga, nire-respeto ko eh. Pinibigyan ko ng pagkain, hindi ko sinisipa-sipa. Bilang, kasi nilikha din yan ng Diyos, hindi naman yan sa akin eh. Likha niya yan. So ikaw pa kaya tao, re-respeto din kita. Pero bro, sinasabi ko din sa'yo bro, bilang tanda ng pagrespeto, yung MCGI, hindi yan yung tinatag ni Kristo ng iglesia. Hindi ko siya ng iglesia ay ang Catholic Church. Karapatan mong malaman niya. Kabila po ng katagalan ko po sa MCGI po, naobserbahan ko po, nasiyasat ko po, na parang sa aklat sa Katoliko pa rin kumukuha po ng sagot po. Kasi kami yung pinakaunang kami ang pinakaunang Kristiyano bro eh. So bago pa mag-exist yung mga nakikita mo mga ibang Kristiyano daw kuno, nag-exist na kami. Nangyari kasi bro, kaya talaga lumitaw yung mga iba't ibang klaseng Kristiyano na hindi Katoliko. Dahil nung nangyari si Martin Luther na isang pare, lumiwalay sa Catholic Church, nilabanan niya ang simbahan. Tapos yung Bible, nilagay niya ng tinatawag na apokrypha, nilagay niya ng hanay. Imbis na Old Testament, New Testament, nilagay niya pa ng isang hanay, apokrypha. Tapos, nung na-excommunicate siya sa Catholic Church, nagkaroon ng Lutheran, di ba? So yung mga ibang kagaya niya ni Martin Luther, naisip na pwede palang ganon. Magtatatag na lang ng church. So doon na dumami. Dumami. Alam mo naman yan. Alam mo naman na ang MCGI,
sa pangunguna talaga ni Soriano, alam mo yan eh. MCGI ka, di ba? Hindi mo yan maitatanggi. Yung INC naman, sa pangunguna ni Felix Manalo. Yung SDA, sa pangunguna nila Ellen G. White na humiwalay naman sila sa JW. JW, Church Russell. Yung Baptist, sila Roger Williams. Kamakailan lang din yung mga yan. Tapos, yung mga born again, iyan yung sobrang dami na nilang tatag-tatag. Kasi sa nangyari naman sa mga born again, no, nung mga protestante, kanya-kanyang tatag sila kasi ang paniniwala nila, hindi na kailangan ng church, hindi mahalaga ang church sa kaligtasan. Kaya kahit sino pwedeng magtatag sa church basta mag-i-establish sila kuno ng relasyon sa Diyos. Basta may relasyon sa Diyos kuno, kahit kunyari ako, born again. Basta maging mabait lang. Hihiwalay ako ngayon dun sa born again na pinapasukan ko kasi nag-iikap po sila doon. So hihiwalay ako kasi nag-aral din ako ng pagpapastor. Ang gagawin ko, magtatatag din ako ng sarili ko. Madali lang magparehistro sa National Security and Exchange Commission. Ngayon, pagkaparehistro ko doon, dala-dala ko yung doktrina ng born again. Na, meet ko muna si Bench, meet ko muna, na hindi kailangan ng relihiyon o ng church. Basta mag-i-establish ako na meron tayong relasyon sa Diyos, ligtas na tayo. So, anong yan nangyari sa born again na kanya-kanyang tatag? At ganun na rin po ang nangyari sa Baptist. Kanya-kanyang tatag din sila ng Baptist. Pero, dala-dala din nila yung yung paniniwala ng Baptist. Pero yung SDA, centralized pa. Yung INC, centralized pa. Pero nagkakaroon sila ng offshoot. Pero, overall, tatag lahat niya ng tao kasi ang Catholic Church ang tatag ni Kristo. Ito ang Catholic Church, ito ang tatag ni Kristo. Ngayon, meron sila mga tutol, yung mga protestante na yan. At yung mga tutol nila, iyon yung sinasagot natin ngayon para sila makabalik na sa tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Diba kasi tatag ni Kristo to, batayan nyo dito. Dun, kung ako papapiliin, yun na ako sa tatag ni Kristo. Kaya nga tanongin ko sa'yo bro, sino ang nagtatag ni Kristo sa tingin mo? Ay, sino ang nagtatag ng Catholic Church? Kung ikaw ang tatanungin bro. Kasi ako napapangalanan ko talaga bro, kaya kong pangalanan lahat eh, isang research lang. Mababasa mo yan doon sa registration form nila bro. Sa SEC. Sa Catholic Church bro, sino yung tingin mo yung founder namin? Nagtatag sa amin? Kaya ko na lang, Uncle. Pwede ba ako kausapin ko yung kaibigan kong AI? Sige, kausapin mo nga yan. AI, hindi yan tao ah. Ito kakausapin ko AI. Tropa, pwede bang magtanong? Oo naman. Ano yung gusto mong itanong? So, who founded Member Church of God International in Philippines? Ang Member Church of God International sa Pilipinas ay itinatag ni Bro Eli Soriano noong 1977. Siya ang naging pangunahing leader ng samahan at naging kilala sa kanyang mga programa sa radyo at telebisyon na nagtuturo ng mga aral ng Biblia. Okay, maraming salamat. Ang pangalawang tanong ko, sino naman ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Ang Iglesia Katolika ay itinatag ni Jesucristo noong unang siglo ayon sa pananampalatayang Kristiyano. Siya ang itinuturing na tagapagtatag ng Iglesia at itinuturing na ang mga apostol ang mga unang tagapagtatag ng mga komunidad ng mga Kristiyano. Sa Okay. paglipas ng panahon, Tropa, sino naman ang mga sumunod na henerasyon na church father ng Iglesia? Pwede mo bang pangalanan? Siyempre, ilan sa mga kilalang church fathers ng Iglesia Katolika ay sina: una, San Agustin ng Hipona, isa sa mga pinakakilalang church father na may malalim na impluensya sa teolohiya ng Kristyanismo. Dalawa, San Juan Crisostomo, kilala sa kanyang mga sermon at akda na nagbigay ng malaking ambag sa Kristiyanong doktrina. Tama, San Gregorio ng Nazianzo, isang mahalagang teologo at isa sa mga pangunahing tagapagpaliwanag ng Trinidad. Tama, San Ireneo ng Leon, kilala sa kanyang mga akda na nagtutol sa mga heresiya at nagtataguyod ng ortodoksiya. Ang mga church fathers na ito ay nagkaroon ng malaking papel sa paghubog ng mga aral ng Iglesia Katolika. Okay, ano naman ang naging papel ni Peter Lamberg sa paggawa ng Biblia? Si Peter Lamberg ay hindi isang kilalang personalidad sa larangan ng paggawa ng Biblia.
Maaaring mayroong mga tao na may parehong pangalan, ngunit hindi sila kilala sa kasaysayan ng pagbuo ng Biblia. Ang mga pangunahing tagapagsalin ng Biblia sa iba't ibang wika ay kinabibilangan ng mga sinaunang tagasalin tulad ni San Jeronimo, na nagsalin ng Biblia sa Latin, Vulgata, at iba pang mga iskolar na nag-ambag sa pagsasalin ng mga teksto ng Biblia. Tama. Salamat. Bumaba na si ano yata, yung kaibigan natin. Ito, bumalik siya, nalaglag lang. Kausapin natin to. So, Brother Closet, narinig mo yung yung pinag-usapan natin dito, yung about sa mga founders. Opo. So, sa ngayon, bro, ang mapapanghawakan nating diyan, matibay, yung Catholic Church, ito yung tinatag ni Kristo. Ngayon, ang kasi diyan, pwedeng pumigil sa'yo, yung aral. Kasi alam ko, sa mga iba't ibang churches, may mga tutol, laging tampukan ng Catholic Church But pagdating sa mga bintang at mga maling aral kuno. So doon na lang tayo pwedeng magtalo. Pero sa totoo lang, sa founder, meron na talaga, si Kristo talaga. Wala naman sila may tuturo. Kaya kung mapansin mo yung mga Protestant, hindi consistent yung pagbabato nila sa amin ng founders na tao. Kunyari, ang sasabihin nila, ang founder nyo si Ignatius. Siyang nagpangalan sa inyo ng Catholic Church, nag-invento ng Catholic Church. Yung pangalan. Tanungin natin yung tropa. Tropa, pwede magtanong ulit. Naku, walang problema. So, tama ba na si San Ignatius daw ang founder Bukas ka ng paa, ha? Church? Hindi, si San Ignacio ng Antioquia ay hindi ang tagapagtatag ng Iglesia Katolika. Siya ay isa sa mga sinaunang church fathers at naging mahalagang leader ng mga Kristiyano noong unang siglo. Ang Iglesiang Katolika ay itinuturing na itinatag ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Salamat. Angel, meron pang isang papakat mo muna yan. Meron pang isang binabato sila kasi hindi nga consistent Minsan si St. Ignatius, minsan naman si Emperor Constantine. Paiba-iba Tanong mo si Emperor Constantine. Tropa, totoo nga ba na si Emperor Constantine ang nagtatag at founder ng Catholic Church? Hindi itinuturing si Emperor Constantine bilang tagapagtatag ng Katolikong simbahan. Siya ay isang Romanong emperador na nagpatibay sa Kristyanismo sa Imperyong Romano at nagdaos ng unang konseho ng Nicea noong 325 AD na siyang naglatag ng mga pundasyon ng Kristyanong doktrina. Ang Iglesia Katolika ay itinuturing na itinatag ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Alright, meron pang isa, Angel. Si Pope Gregory. Pope Gregory. Sabi nila si Pope Gregory daw founder. Kung sino-sino tinuturo, pambira. Tanongin mo. Pwede ba magtanong po? Ano yung Ito si Sige, si Brother Closet. Ay, tanong mo ba? Kailan po lumitaw yung Katolisismo sa Pilipinas po? 1571 yun. 1517, sorry. Wala pa si Martin Luther. 1521 yun kay Magellan. Pero, ang Katolisismo bro, 1322 nasa Pilipinas na. Wala pa si Magellan, hindi pa pinapanganak lolo ni Magellan. No? Meron ng Katoliko sa Pilipinas noong 13th century na ang nagdala niyan is si Blessed Father Odorico na unang nagmisa sa Bulinaw, Pangasinan. Later, kasi ganito yan, magkahiwalay kasing research yung naganap. Yung unang research na mas kilala, yung kay Lapu-Lapu Magellan, kasi historical yan event na nagkaroon ng labanan. Tsaka Hindi kagaya kay Explorer Explorer. si Magellan, sinusulat niyo. Kaya kilala yan ng mga historian si Magellan kasi yan yung tinatawag na navigator. Naghahanap ng mga spices, no? Ngayon, mas matunog yun. Ngayon, later na nila nalaman yung record, meron na palang nagmimisa dun sa 13th century, dun sa Bulinaw, Pampanga. Kasi hindi naman yun masyadong Pangasinan. Sorry. Pangasinan. Bulinaw, Pangasinan. Kasi misa yun So, hindi siya ganun ka maraming mga digmaan.
Kaya later na yan natagpuan. 13th century bro, 13th century. 2,000 years na ngayon eh. Ang layo. Di ba? Layo. Nauna ang Catholic Church sa Pilipinas. Itong MCGI, wala pa po itong INC, SDA po, lahat po ng mga protestant. Wala pa bro. Yan po. Mayroon ng Catholic Church sa Pilipinas, wala pa yan. Kasi 16th century lang yan nagsilitaw eh. Ito, tatanungin Yung mga ko, tropa ko, tinatawag na Protestantism. Ito, tatanungin ko. Tropa. Tanungin mo. Ito, tatanungin ko. Tropa, pwede mo ba akong bigyan ng listahan ng pangalan ng mga Pope mula sa panahon ni Pope Leo ngayon, no? Pope Leo na 16 ngayon, pababa, no? Bigyan mo ko ng mga lista ng pangalan pababa hanggang sa panahon ng 15th century. No? At ibigay mo na rin ang taon kung kailan sila namuno bilang Santo Papa. Siyempre, narito ang mga papa mula sa panahon ni Pope Leo VI hanggang sa mga papa noong 15th century. 1. Pope Leo II, 1513 to 1521. Pope Adrian VI, 1522 to 1523. Pope Clement VII, 1523. Pope Paul III, 1534 to 1549. Pope Julius III, 1550 to 1555. Pope Marcellus II, 1555. Pope Paul IV, 1555 to 1559. Pope Pius IV, 1559 to 1565. Pope Pius V, 1566 to 1572. Pope Gregory XIII, 1572 to 1585. Ang mga papa na ito ay may malaking papel sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Dami yan. Pababa pa nga yan sa time ni Peter eh. Diba? Ito natin ibabahas sa panahon ni Peter, ano? Dami yan, di tayo maubusan. Hanggang, walang putol yan kasi nangako ang ating Panginoon sa Kristo, kakasamahan ko kayo hanggang sa huling panahon. Ibig sabihin, hanggang second coming. Kasama ng Catholic Church ng ating Panginoon. So, kaya hindi kami magigiba kahit kailan. Kahit anong bagyo unos, kahit anong klaseng walang makakapagpabagsak sa iglesia pag ang Kristo na ang nagtatag. Kasi sabi doon sa Daniel 2:44, no? At sa mga araw ng mga hari, ibig sabihin sa time ng mga hari, way back pabalik sa mga hari, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian at ito'y hindi magigiba kailanman. Dudurugin ito at wawasakin ng ibang kaharian at ito'y mananatili. Hindi magigiba at mananatili magpakailanman. Kaya hanapin nyo talaga yung iglesia na tinatag ni Kristo. Yun talaga hanapin nyo. At ipagtanggol natin ito laban sa mga tatag ng tao. Atake ng atake. Diba? Pero ito tingin ko si Closet, MCGI, matalino to kasi tignan mo yung sinabi nyo. Basahin ko po. Mga history, kasaysayan, paano nagsimula, sino nagmula, sino nagsusulat po. Yan. Maganda yan, bro. Ganda yan. Tama yan. Yung iba kasi MCGI, hindi ganyan eh. Marami kaming kilalang MCGI, hindi ganyan, bro. Yung mindsetting nila, iba, bro eh. Talin. Bible alone eh. Tama to, oh. Talin. Tama siya. Maganda Ganito pa yan. ukali. Ganito yan, no? Yung Bible, salita naman talaga ng Diyos. Yan purong salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ng Diyos na huwag ka nang mag-aral, na maging mangmang ka. Tandaan natin, binigyan tayo ng utak ng Diyos para tayo maging matalino. Tayo maging Kristiyano na gaya ng isang leon. Maging matalino. Tandaan natin, ang diablo ay nandiyan lang sa paligid-ligid. Naghahanap ng malalapa. Unang Pedro 5:8. Kayo'y maging mapaghanda, magpuyat. So hindi Bible lang ang dapat basahin. Ang Bible, yes po, purong salita ng Diyos yan. Purong salita ng Diyos yan. Wala kaming tutol dyan eh. 73 pa nga yung sa Catholic Church, ang kapal-kapal. Pero hindi na mga mahulugan, hindi ka na mag-aaral eh. Kaya nga tayo nagpapasok sa school eh. 'Di ba? Para hindi tayo maloko, hindi tayo mabudol. Tayo'y lalakad sa mundong ito na maraming mga asong lobo na handa tayong linlangin. Kailangan nating mag-aral. Mai-scam tayo pag hindi tayo nag-aral, pahanga-anga tayo. Parang po, ginagawa na naman po na shortcut po. Yung paliwanag po nila, ginagawang shortcut na lang. Sula eskriptura na lang po. Walang history, walang kasaysayan, sino nagsulat, sino, dami po.
Kailangan mo Ngayon, siyasat. Yun po. ito pa ang problema. Sola Scriptura, pero yung mga ibang doktrina, halos wala naman sa Bible. Kunyari, yung doktrina sa MCGI bro, yes, tao si Kristo sa MCGI. Ay, Diyos si Kristo sa MCGI. Pero merong doktrina sa MCGI na hindi siya tao. Tandaan natin, nagkatawan tao ng ating Panginoon sa Kristo, hindi siya nag-anyong tao. Hindi siya kagaya ng anghel na nagpapakita sa anyong tao o sa anyong hayop. At Siya talaga dumaan sa prosesong pagkakatawan tao. So, ano yan, Uncle? dagdagan ko lang kasi gaya nung sinabi ni Brother Closet, no, na dapat niya malaman kung sino sumulat. Bro, ang walang ibang sumulat ng Biblia, no, kundi ang mga disipulo, at yung mga disipulo na yan, Katoliko yan, dahil iniwan nila yan sa Catholic Church, bro. Yung mga kasulatan na yan. Mga Katoliko yan eh. Ang humawak niyan. No? Sila Saint Paul, Saint Peter, Saint John the Beloved, si Saint Luke, si Saint Matthew. Gusto niyo bang maging kamiyembro yung mga author ng... Actually, ang author ang Diyos, sila lang ang tagapagsulat. Yan naman talaga yung sa CCC eh. Pero sino sumulat? Diyos? Susulat? Ay sumulat ang Diyos sa bato. Gano'n siya makapangyarihan. Kaya niya yan. Pero in reality, yung mga books na yan, tao talaga sumulat niyan. Pero yung tao na yan, ginagabayan yan ng Diyos. At yung mga tao na yan, ayaw niyo ba maging kamiyembro yan? Sa Catholic Church? Yan. Ngayon, kung may mga question kayo, tutulungan namin kayo. Palakasin natin ang pananampalataya ng isa't isa. Nandito kami bro, ikaw bro. Alam ko matalino ka eh. Tutulungan ka namin mag-research. Ngayon, sa Bible tayo. Sige, sa Bible. Meron ka bang alam na doktrina ng Catholic Church na unbiblical? Hindi kami sola scriptura ha. Naniniwala kami na ang pagtuturo ng mga apostol, hindi lang sa pagsulat, meron din sa pagsasalita. Kasi hindi naman lahat ng apostol nagsulat. Yung ibang apostol, hindi naman sumulat. Di naniniwala kami na ang pagtuturo ng mga apostol sa pagsulat at sa pagsalita. Hindi naman lahat ng apostol nagsulat. Yung ibang apostol, nagsalita lang eh. Nangaral lang sa pamamagitan ng bibig lang. At yun, dala-dala namin yun. Kunyari, bigay ito ng sample bro. Sabi ni San Juan, dito sa ikalawang Juan, 1, siyempre isang chapter lang ikalawang Juan, 1:12-13, sabi ni Juan, no? San Juan, isang Katoliko, sabi niya. Kaya isang chapter lang yung yung sulat niya sa ikalawang sulat ni Juan. Isang chapter lang, hanggang 13 lang o hanggang 14. 13 ba yun? 14. Maiksi lang eh. Bakit maiksi? Sabi ni Juan, marami pa akong isusulat sa inyo. Ngunit hindi ko ibig isulat sa pamamagitan ng tinta at panulat kung di ninais kong makipag-usap sa inyo ng harapan. Ibig sabihin, kung paano siya makipag-usap ng harapan, ituring yung pagsulat yun. Same level lang yung pagsulat yun. No? Yun eh. Marami, kunyari, hindi na isulat ng mga apostol na si Saint Veronica, pinunasan niya yung mukha ni Kristo nung pasan-pasan yung krus. Bumakat dun yung mukha ni Kristo. Tama ba? Kailan ba niya pinunasan yon? Ayon sa tradisyon at hindi na isulat. Yung mukha ni Jesus Kristo nung duguan siya. Pinunasan yun ni Santa Veronica eh. Nung nagbubuhat si Kristo ng cross. Oo. Guminto. Nung nagbubuhat ang ating Panginoong Kristo ng krus, ang ginawa ni Santa Veronica, ito mahalaga to ha. Hindi to na isulat sa scripture. Pinunasan niya yung mukha ng ating Panginoong Kristo. At nung pinunasan niya yun, yung dugo doon at yung pawis doon, bumakat doon sa ipinampunas ni Santa Veronica, doon sa kanyang tela. At yung mukha ni Kristo, mahalaga yan sa simbahang Katoliko. Mukha niya yan eh. Mukha niya yan eh. Kahit nga pawis ni Kristo sa akin. Pag may nakita akong mayroon ako na-discover, isang pawis ni Kristo, nanggaling pa sa panahon ng mga tago ko yun eh. 'Di ba? Mahalaga yun. So hindi yun naisulat sa gospel. Pero totoong nangyari yun at pananampalataya yun ng Santa Veronica. At yun ay naitago naitabi namin yun ng Catholic Church. Kaya alam talaga namin yung mukha ni Kristo kasi imposible naman na hindi namin alam yan. Yun nga magnanakaw. Pag nanakawan ka, hindi mo naman napicturean. Kaya mo naman i-describe sa mga pulis. 'Di ba? Common sense. Yung magnanakaw, nanakawan ka, hindi mo napicturean, i-describe mo sa mga pulis kung ano itsura. Yan pang mukha ni Kristo. Hindi pa malaman ng Catholic Church. Sige bro, pasok.
Bro, kasi yung kinagisnan po namin kasi Bible alone. Kaya wala po kami kaalam-alam po yan sa mga ganyang ano. Hindi po kasi pinapaliwanag ng maayos po kaya. Kasi Naguguluhan po ako kasi minsan po parang wala tong history. Ano yung pinag-ano nito? Kaya nga, bro, eh. Mahirap Ito, mag ano. Angel, dadagdagan natin, bro. So, since okay na, at naghahanap ka na ng katotohanan ngayon, bro. No, kasi ganito, halimbawa, dito ako sa Australia, bro, no? Nasa Australia ako. Pag sinabing Member Church of God International, ang tanong ng mga Australiano, sino yan? Ano yun? Diba? Hindi nila alam yun, bro. No? So therefore, hindi siya true church. Ano ba yung isa sa mga palatandaan ng true church? Ang sabi doon, no? Ang inyong pananampalataya ay tanyag sa buong mundo, sabi ni Pablo. Yeah? So palatandaan yan. So, ngayon kapag kahit saan lugar ka pumunta sa buong mundo, bro, no? Pag sinabing Kristiyano, hindi MCGI, Yes. hindi INC, hindi mga born again, no? Pag sinabing Kristiyano, bro, Catholic. Lalo sa Middle East, Uncle. So, pag pumunta ng Middle East, Alam mo yung Middle East, yung lugar kung saan nakaganapan yung mga pangyayari sa Bible. Pag sinabing Kristiyano, Catholic yan. alam Ang na tingin agad nila na- sa mga born again, offshoot. Basta na lang lilitaw. Pero ang kinagisnan nila, nakasama nila na Kristiyano, kasi yung mga taga Middle East, nasubaybayan nila yan. Sa paningin nila talaga kung paano yung Katoliko, yung Kristiyano, ay lumalaganap. Alam talaga nila ang unang Kristiyano Katoliko. Ngayon, dagdagan ko, no? Kaya nga sa Bible, yung trompeta, bakit trompeta umaalingaw-ngaw? Kasi iyan yung gospel na parang trompeta na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng mundo. Umaalingaw-ngaw po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. At tandaan natin, kung Bible alone lang ang umaalingaw-ngaw, ano yan? Pinikula? Kung ano lang yun nasa script, ayun lang yun nangyari. Ganun ba yun? Ganun po ba yan na parang pinikula? Ano yan? Novel? Kung ano lang yung sinulat ng author, wala nang nangyari behind the scene doon sa naisulat. Ay, hindi yan pelikula. History yan eh. Ang history, hindi yan novel. Hindi kung ano lang yung sinulat ng author, yun na yun. Hindi natin tinututulan na ang lahat ng sinulat ng mga apostol dapat nating paniwalaan. Pero ang sabi ni St. Paul sa 2 Tesalonica 2:15, kayo'y manindigan at magtibay sa mga tradisyon na aming itinuturo, maging sa salita o sa sulat. Salita o sulat dapat panindigan at dapat ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya naging tradisyon. Kasi natatransfer eh. Transfer o to fast saan? Every generation. Generation by generation. Through liturgical, sa pamamagitan din ng mga ating mga magulang ng mga Katoliko at sa mga namumuno sa simbahan na ipapasa yung aral. At iyan ay ginagwardyahan ng mga bishop ng simbahang Katoliko na dapat ang tamang ipasa ang tamang aral, hindi ang maling aral ang ipapasa. Gwardyado yan ng mga obispo. Hindi pwedeng, kunyari, ako, Katoliko ako, ipapasa ko sa anak ko maling aral, papagalitan ako. Hindi iyan ang tamang aral, boy letra. 'Di ba? So, yun yung dahilan, kaya ang buhay na tradisyon, kaya buhay na ipapasa, ibig sabihin hindi na mamatay, na ipapasa kada henerasyon, ay tama at purong aral. Kasi merong mga obispo. At yun ang tungkulin ng mga obispo. Mag-supervise. Supervisor. Pangalagaan ang doktrinang ibigay ni Kristo. Kaya nga tradition, bro, bakit naging tradition? Kasi sa time ni Kristo, na ipapasa hanggang ngayon. Kaya tradition, no? Kahit yung Bible, na ipapasa yan. Kasi galing pa sa time ng mga Muslim. Ibig sabihin, part yan ng tradisyon, hindi pwedeng hindi mo yan ipapasa sa susunod na henerasyon. Magagaya yan dun sa sa time ng mga ng mga hari eh. 'Di ba naiwala nila yung kautusan ni Moises? Kaya naputol yung aral nila, sumamba na sila sa mga 'di ba? Pero hangga't
yung mga obispo nangangalaga at ginagabayan sila ng binagabayan sila ng banal na Espiritu Santo talaga, no? So yun ang totoo. So nalaglag ulit si Closet MCGI. Sana Closet MCGI, akyat ka Siya dito. daw, Uncle. May tanong daw yung parang ako, Arabic boss. ang pangalan. Oo, may tanong daw siya. Sige Ako bro. po. Paano po ba naging mga heretiko yung mga iglesia? Pati ano po bang kaid ng doktrina nila na para po sa ating mga Katoliko is mali sa turo ni Yesu Cristo? Lahat ng taliwas, kunyari ganito. Ano kasi yan eh. Ang tama, hindi mo pwedeng haluan. Kunyari, may kakaunting tama pero lahat mali na. Hindi mo pwedeng paghaluin yun. Ibig sabihin lahat yan, mali na yan. Hindi pwedeng, kunyari, nangangaral sila, yes, isa lang ang Diyos, tama yon. Yes, isa lang ang Diyos. Pero ang nakahalo doon, si Kristo hindi Diyos. So tatanggapin mo ba yung aral nila na isang Diyos, si Kristo hindi Diyos? Hindi Ibig po. sabihin, ang kalahating tama at kalahating mali ay buong mali. Ang kalahating tama, kalahating kasinungalingan, buong mali. Hindi mo pwedeng pagaloy ng katwiran at kaliwanagan ang kadiliman at kaliwanagan. Ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15. Sabi yan ng ating na apostol na si San Pablo. Hindi pwedeng yung katotohanan mo may halong kasinungalingan. Kaya lahat talaga ng doktrina nila dapat itakwil. Huwag na kayong makinig sa doktrina nila. Sasabihin nila si Kristo tao, tama yon, pero hindi Diyos, mali. Maling Kristo. Hindi pwedeng tama kalahating Kristo, tama kalahating mali kalahating Kristo, at tama naman yung kalahating Kristo. Hindi ganun. Mali ang Kristo nila. Sabi po kasi nung nakausap kong iglesia, si Kristo daw hindi pwede maging Diyos. Sinabi niya po daw kasi sa Bible, yung ama daw po is mas mataas sa kanya, tapos wala daw pong kayang gawin si Kristo, kundi para lang sa ama niya. Pati hinahanap niya po yung salitang Trinity sa Bible. Ganito yan, bro. Bakit mas dakila ang ama kaysa sa anak? Sinabi ni Kristo. Hindi yun sa pagiging Diyos. Yun ay sa role. Kasi ang Trinity may iba't ibang role sa salvation. Sa salvation, ha? Pero syempre, pare-pareha sila ng characteristics as God. Pare-pareha silang Creator. Pare-pareha silang Lord. Pare-pareha silang King. Pare-pareha silang King of Kings, Lord of Lords. Omniscient, omnipotent, almighty. Pare-parehas lahat yan, pantay-pantay. Pero sa role of salvation, magkakaiba sila ng role. Ang role ng Father ay Father. At ang role ng Son as a Lamb. Kunyari, yun yung nag-shadow dun sa panahon na inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Si Isaac binata na nun eh. Diba? Si Isaac binata. Natandaan nyo, kaya nang tumanggi ni Isaac. Pero anong sabi ng kanyang anak? Ang nais mo po, ama, ang masusunod. Nagpailalim siya sa kanyang ama. Siya ang magiging alay. So mas dakila sa kadakilaan, mas mataas ang Abraham kaysa kay Isaac. Kasi gagawin niya siyang alay. Ganon din sa sa role ng salvation ng Holy Trinity. Ang ama ang nag-utos sa anak at ang anak naman ang susunod. Hindi ang anak ang masusunod eh. Kasi lagi ang sinasabi ni Kristo, ang masusunod ang kagustuhan ng aking ama. Kasi nga role yun ng salvation. Pero hindi nangangahulugan na yung isa creator, si Kristo hindi creator. Pare-pares sila creator at sila ay one God. Yung tinatawag na monogenes theos with the bosom of the Father na nasa sinapupunan ng kanyang ama. Sabi doon, no? Basahin natin. May charge na ba ito? Naku, hindi pa na nakasaksak yung ko. Extension. Kanina pa ako intay mag-charge yung... Teka, alam mo yung monogenes theos? Yung monogenes theos, nandiyan yan sa John 1:18, sabi doon, no? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak ang nagpakilala sa kanya, ibig sabihin ang Diyos, no? Nakaisa niya ng kanyang likas, yun bro eh. Ang Diyos nakaisa niya ng kanyang likas na nasa sinapupunan ng Ama, yun. Ang nagpakilala sa kanya si Kristo. Ibig sabihin, one nature or one substance with the Father.
Kaya nga yung Father din, sabi din doon sa Hebreo talatang 1 versikulo 3, si Kristo ang kalarawan ng tunay na kalarawan ng kanyang likas. Pag sinabing tunay na kalarawan, magkamukha ba? Oo. Ganun yun eh. Magkamukha ba sila ng likas? Ay syempre magkamukha. O hindi pwedeng mas mataas yung isa, mas mababa yung isa. So ganun yun bro, no? Si Brother Jimmy, medyo maingay yan bro, kamusta? Mute ko muna si Brother Jimmy. Paano po yung sinasabi nung kaibigan kong iglesia? Wala naman daw sa Bible na binanggit na yung salitang Trinity. Hindi kasi mababanggit yan kasi yung sinulat yung Bible, hindi naman English, tandaan natin. Pangalawa, yung Trinity English, tas yung Trinity, pinaiksi yan. 2 salita yan na pinaiksi, kinawang isa. Pero yung 2 salita na pinaiksi, kasi di ba sa Tagalog yan, banal na sang tatlo. Ibig sabihin, sang tatlo, isa na tatlo. O 2 salita. Isa, or unity, or one, 3. Pinaiksi, Trinity. 3, tapos unity, paiksiin mo yung 3 tsaka unity. Unity. Yung 2 salita na yan, nasa Bible ba yan? Yes po. Andiyan yan sa 1 John 5:8. Ang hinahanap kasi title, Sige. o yung label. Ang hinahanap niya yung label. No? Yung word, ano doon? Yung sinasabi ni Uncle Boy. Isang tatlo. Plus the word. No? And plus, formula. Yung formula ng Trinity nasa Bible, yung word nasa Bible, pero syempre ang hinahanap nyo yung title. Wala pang title ang mga doctrines doon. Wala nga title din yung scripture eh. Yung scripture to, tawag lang nila scripture. Mga banal na kasulatan. Hindi pa nila tinatawag na Biblia eh. Yeah? So ganun yung bro. So wag ka na naman maniwala sa kaklase mo bro, maniwala ka na lang sa simbahan bro. Opo, kaklase ko kasi ngayon, tas sabi sila lang daw tunay na Sabi lang tigasunod ni Jesus. Ka maniwala dun bro. Sabi ko, inamo ko siya debate. Pag nanalo ako, convert siya. Pag nanalo ako, convert ako. Ayaw niya naman. Ayun lang no, iyaan mo na bro. So pangaralan mo na lang, mahilot mo rin yan no. Kung ayaw niya, wag mo pilitin. Siya na bahala. Opo. Salamat po. Medyo delikado rin yung ganun na yung pag natalo ako, convert ka. Kasi hindi mo minsan alam, minsan kasi hindi mo alam kung natalo ka ba talaga o na-trick ka lang. May mga trick question kasi mamaya minsan. kasi na-trick ka lang eh. Dinaan ka lang sa pandaraya kagaya ng Diablo. Mapandaya. Akala mo natalo ka, pero yung pala, mali lang yung Yung pala si nangyari. Troman, Fallacy. tapos misquotation, ganyan yung mga technique nila. Markado na sa kanila yan, yung mga ganyang klaseng technique mo. Misquotation. Medyo delikado rin eh. So, yan. Ito si puro Catholic pala ito, no? By the way, papakyat pa tayo. Marami pa tayong bisita sa baba. Yung isa, no? Uncle, yung isa kanina, yung MCGI closet. Malapit yun. Hindi matatapos itong buwan na to, taon na to, mako-convert sa atin. Sabi niya rito, tama po ba hindi kwento lamang po Biblia po? Kailangan pa rin po ng history, mga kasaysayan po. Yes, tama yun. Oo. Maano ka ba may scam ka pag hindi ka nag-aral? Tingnan mo yung mga madalas na bubudol ng scam. Kunyari, yung isang istorya na nanalo sa loto, nanalo siya sa loto, pero dahil di siya nag-aral, wala siyang alam, hindi siya nag-school, isa siyang magsasaka, at hindi naman talaga lahat ng tao nakapag-afford ng pag-aaral dati. So anong ginawa niya na-scam siya ng mga pinsanin niya. Kasi paano niya i-claim yung pera? Wala nga siya, ID nga wala eh, nanguha lang siya ng barangay clearance. So ang ginawa ng mga ng mga magugulang niyang mga pinsan, nung kinuha yung pera niya, ipinasok naman doon sa bangko ng mga pangalan ng mga pinsan at binibigyan lang siya pakunti-kunti. Tapos sila rin yung bumibili ng bahay. Bandang huli, natuklasan niya na wala palang nakapangalan sa kanya. Balik ulit siya naghirap. So tayo naman bilang Catholic Church, para hindi tayo maloko ng mga lobo na mapanlin lang, mag-aral din tayo. Kasi maluloko tayo eh. Bandang huli, tayo rin yung kawawa. 'Di ba? So ganun yun, mag-aral ka bro. Kasi bro, ganito, hindi porket dyan ka pinanganak,
Diyan ka na, tandaan mo bro, ang Diyos bro, bibigyan ka niya ng katalinuhan, especially kung ikaw naman ay mabait ka bro, may awa ang Diyos sa'yo. Dituturo niya sa'yo ang tamang landas at baka soon, ikaw na rin ang maglabas sa'yo sa pamilya mo, diyan sa maling iglesia bro. Huwag mong hayaang lokohin kayo ng lilagang rason. Maawa ka sa magulang mo eh. Dapat eh. Ialis mo sila dyan. Kung nakikinig ka pa, no? Nasa baba ka. Ialis mo sila dyan sa ganyang klaseng sitwasyon. Huwag kayong paloko dyan. Itigil nyo na yung gawain na yan. Ialis mo yung mga magulang mo dyan, bro. Lalaki ka naman eh. Yung babae nga, kaya yan. Si ano, di ba? So, mag-aaral ka at turuan mo yung pamilya mo. So, yun lang, no? Job 8:8, yes po. Sabi doon sa Job 8:8, o salita ng Diyos yan, di ba? Aklat ni Job. O, yun yung saliksikin ng mga kasaysayan. Tama talaga. Bible mismo nagturo sa atin eh. Kung maniniwala tayo sa Bible, actually, walang tinuturo ang Bible na Bible alone. Kunyari, naniniwala ka sa Bible, pinabasa mo yung Bible, hindi ka ililid ng Bible sa doktrinang Bible alone. Ang pastor ang nagtuturo niyan, hindi ang Biblia. 'Di ba? Magbasa ka na magbasa bro, wala kang mababasang Bible alone. Closet MCGI. Kaysa buong buhay mo, basahin mo yung Bible, wala kang mabasang ganyan. Pero na lang yung mga dinoktor, may nakita ko eh, mga Protestant Bible, meron dinoktor. May nakasulat doon. Pero wala pa rin. May kailangan pa rin nilang palipitin. Bukod sa dinoktor na nila yung translation, hindi pa rin ubra. So papalipitin pa rin sa paliwanag, no? So ayun, packet pa tayo. Malapit na yan si Closet MCGI. Tingin ko. Ito si Pilo, 2,000, no? Akyat ka dito, bro. Brother Bench, what's up, bro? Ako pala may, yun. Hello, Uncle. Yo, anong status mo ngayon dyan, Uncle? Ayos naman, nagkakape. Yun know. Timba ako mamaya. May tanong pala ako. Mukha rin eh. Nung bumaba si Jesus sa kulungan ng mga kaluluwa, yung prison for the souls, di ba bumaba siya doon? Tapos sabi, nangaligtas yung mga tao mula sa panahon ni Noah. Na nangaligtas, hindi, iyon yung 8 tao ang nangaligtas. Ibig sabihin yung nangaligtas, kaligtasan yung sa baha, hindi sila namatay. Sige ba, pasok. I mean di ba parang iniligtas niya yung mga kaluluwa doon sa sa pinangaralan niya. Parang pinangaralan. Tapos nung umakyat siya ulit, dinala niya. So dinala niya. lumabas na sila doon sa prison. Kasama ba yung mga Nephilim doon? Nephilim. Yung Nephilim na sinasabi. Kasi half sila, di ba? Half angel sila, half human, half angel. Yung Nephilim kasi andyan na yung divine revelation na meron tinatawag na Nephilim, pero malabo pa. May anin, pa siya, hindi pa siya lumilitaw kasi yung... Namatay din yun sila, di ba? Namatay lahat yan, siyempre. So, so ang inaano ko lang, kung namatay sila, so parang nandun din sila sa Prisons of Souls na pinuntahan ni Jesus. So, ang tanong ko lang kung naligtas din ba sila? So, i-clear lang natin, no? Dun sa Nephilim, wala pa naman official na stand ang Roman Catholics dyan. Meron siyang 2, no? Isang tinatawag na giant, ibig sabihin, malalaking tao, crossbreed ng angels and human, at yung tinatawag na mga tao lang na normal. Pero syempre, sasalita ko ngayon dyan sa ngayon kasi wala pa talaga, ayoko pa talaga mag-ano dyan. Pero, ganito lang yan. Kung ano man yan, sila, tandaan natin, awit 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid. Diba? Ang Diyos ay hukom na matuwid. So kung wala naman silang kasalanan sa paningin ng Diyos, bro, at hindi sila para sa impyerno sa paningin ng Diyos, sa hatol ng Diyos, hindi sila mapupunta ng impyerno. Okay, sabagay. Yun yung sure doon. Pero siguro kasi hindi siya per naman group siguro yung pagliligtas, hindi siya per grupo. Per kasalanan yan, kung ano yung nagawa mong kasalanan. Kasi
Yung kasalanan, individual. Person yan, hindi yan per grupo. Kunyari, kaya nga yung wala tayong stand na once na ikaw ay nasa sekta ng mga protestante, grupo yan. Hindi natin sinasabi na, mapunta na kayo ng impyerno. Hindi rin natin sinasabi na, lahat kayo purgatorio. Lahat kayo langit. Hindi per grupo. Per person yung Kasi dalaw na partial, hindi natin particular masasabi yan judgment. Hindi natin siya masasabi. Mas malalaman natin yan sa Padilla Bench pag tayo ay nasa piling na ng Diyos. Kasi ipapaalam, makikilala kasi natin siya ng harapan. Karoon tayo ng beatific knowledge, karoon tayo ng knowledge, at Isa lang, syempre, lalo isa sa lang final sure tayo no? Yung mga canonical saints. Yes, yun kasi canonical saints. Ayun ay ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. No, simbahan yung Doon lang tayo sure no? kasi yung simbahan hindi naman sila ang naghahatol sa tao eh. 'Di ba? Ikaw papapasukin na kita ng langit, hindi naman ganoon yung simbahan eh. Ang ginagawa ng simbahan, dinideclare lang kung sino yung mga nangapunta sa langit. Bakit natin nalalaman kung sino yung mga nangapunta ng langit? Kasi dun sa Isaiah 56 talatang 4 hanggang 6 hanggang 5, yung mga mabubuting tao, sabi ng Diyos, ipagtatayo niya o bibigyan niya ng alaala at pangalan. So paano yung gagawa ng pangalan o ng alaala? Ang mga may namuhay na may kalugod-lugod sa Diyos, kung hindi sa atin sasabihin ng Diyos, siyempre sasabihin niya sa atin. Paano niya tayo uutusan, ito, gawan niyo ito ng imahe, o alaala at pangalan sa mga pader ng aking bahay. Siyempre, kailangan alam natin kung sino yon, di ba? Yun yung mga canonicals. So, kagaya ng canonical gospel, canonical books, canonical scripture, hindi natin yan malalaman kung hindi sa atin sasabihin ng Diyos, bro. Tandaan natin, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa pangrelihiyong usapin, hindi natin yan malalaman kung hindi tayo tutulungan ng Diyos kasi mahirap yan eh. So sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu Santo, na i-canon natin yung mga tamang scripture. Kung ano yung mga dapat nating i-canon, yung Old Testament at yung New Testament. Hindi tayo nagtanong sa mga Hudyo, nagtanong tayo sa Diyos. So ganun din sa pagkakanon ng mga saints. Sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu Santo, na i-canon natin o nalalaman natin kung sino yung mga nasa piling ng Diyos. Kasi nalaman natin yun nga si Santa Maria. Alam natin, napunta siya langit. Di ba? Kasi nalalaman natin, di ba? Yung mga bagay-bagay ng mga ganyan. No? So yun. So guys, pare-post nga mga bro para makarating ko sa no? Torchlight kamusta bro? Makarating ko sa kinauukulan no? Isipon talaga ako. Kaya mag-invite tayo. Ang ganda ng background natin, Angel, yan? Parang apocalypse, mira. Digmaan. No? Digmaan nasa digmaan ng maling aral at tunay na aral. Siyempre talaga. nasa digmaan talaga tayo, guys, no? Kaya nga tawag sa atin, militant, no? Tapos ang pagan naman, kinakapit sa civilian. Civilian pagan. Ayun naman, may sundalo ng Diyos. Kasi kung mapansin nyo yung na yan, yung yan? Yung symbols ng lion at ng eagle, yan po yung sa 4 gospel as a 4 great prophet. Pero syempre, dalawa lang ang kinuha namin, yung lion lang at saka yung eagle, kasi dalawa lang kami yun. Pero syempre, 4 yan, meron yan tao at saka yung toro. 'Di ba? Pero maganda rin kasi yung symbol ng Angel ng lion at eagle, kasi nga yung king of the land yan eh, king of the jungle, yung Matthew, yung lion. Okay, Matthew kasi kay Matthew sa kanya yung lion o yung tinatawag na winged lion o yung lion na may pakpak. Kay Matthew. Tapos kay Mark yung ox, parang bull. Yung ox, yung toro, no? Baka o toro. Tapos yung kay John naman, eagle. Mm-mm. Look yung tao.
Kay Saint Luke yung tao. Kasi nandun yung pagkakatawan tao ni Panginoong Jesucristo eh. Tapos nandiyan din niya sa four great prophet, Uncle, si David, alam ko sa kanya yung lion eh. Kay Isaiah ata yung ano, o kay Ezekiel. Isaiah, Ezekiel, at saka yung isa sino ba? Utang ko na. Basta, iyan yung shadow niya, no? Pero syempre, di naman ito, Uncle, yung lion, king of the jungle, or land. Yung eagle naman, yung sa himpapawid, di ba? So, yun ang magandang kombinasyon yan sa ano no, sa digmaan no. Parehas yan hari ng himpapawid at hari ng ano, lupa ng jungle no. So kaya yan no, kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga kaibigan natin yung ano eh. Mapagkamaran tayo summoner. Hindi po kami mga summoner, symbolical po yan. So yun, para hindi lang boring yung mga viewers natin pag naikinig. So magbabati tayo dito. Guys, pare-post naman mga bro para makarating to sa mga iba pang mga pagan. Mga pagan eh. Pagan kasi civilian yan eh. Ibig sabihin ano siya, mga non-Abrahamic faith pa gano'n. Hindi siya hindi siya kasama ng mga Hudyo, hindi siya kasama ng mga Kristiyano, yun yung mga pagan. At tingin ko pagan na rin yung mga ano, para sa akin ha, or di ko alam eh. Abrahamic faith naman din sila, yung mga Kristiyano-Kristyanuhan. Pero sa essence ng pagiging pagano parang eh, kasi parang half-breed eh. Parang crossbreed ng pagan. Kasi yung pagan, yan yung tinukoy na tatag ng tao. Doon sa Acts 17:24. So ano naman tong mga Protestante? Tatag din naman sila ng tao. Pares lang eh. Kaso nga lang sila kinikilala nila si Kristo. Nga lang, mali nga lang yung pagkakilala nila. Half-breed, no? At hindi pwedeng ganun. Kailangan nasa tunay na tama ka. Hindi pwedeng kalahating tama lang. Kailangan yung tunay na tama. No, yung fullness. Roma 10, 1:3. Oo, tama. Roma 10:1-3, no? Ako'y, ano ba sabi doon, no? Sabi doon ay, ang dalangin ng aking puso at na sila ay maligtas. Di ba? Ako'y nagpapatotoo na sila rin naman ay may mga masigasig sa paglilingkod sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Kung di sa kanilang pagiging mangmang, ay tinayo nila ang kanilang sariling katwiran at hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Sabi ng katwiran, sa pahayag ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, sa revelation ng Diyos, sa revelasyon ng Diyos. At ang revelasyon ng Diyos ay nasa Catholic Church, wala sa labas ng iglesia. No? So, yan. Pa-repost guys, pa-repost. So, shoutout to. Yan si Brother Diyos, yung kaklase ko kagabi, no? Sa, ano, sa orientation about dun sa topic kagabi. So, yun, no? Mamaya, sa mga hindi pa nagsimba, wag pong kalimutan magsimba, guys, no? Mahalaga yan. Para tayo makabalik sa estado ng grasya. Ako hindi ako nakapagsimba ngayon. Yun, no? Magsimba bukas. Oo, araw-araw may simba dyan, no? Mamaya may simba ako. Pag napagsimba, puyat ako eh. Pero ako hindi ako nakapagsimba na puyat ako. Puro Catholic nasa baba, Uncle. Oo, puro Catholic yung nasa baba, Uncle. Pero sipahin na natin. Meron yan. Catholic pa lang. Konting tiis lang. Catholic pala namin. Hindi, iba nasa backdoor eh. Takot kasi mga Protestants, guys. Hindi sila pumapasok, no? Kanina mga bagong unlock yun ha. Si MCGI Closet. Tsaka yung isa. Sino ba yun? Si Malaya. 10, 16, 17, Ako, pikol na ako. Sabi. Si Malaya. Biyay si Malaya. Sisip ko lang eh. Si Malaya yun eh. Hindi na talaga.
Pero, masakit na katotohanan. INC 1914, aral, wala sa Biblia. Sakit eh. Wala, parang ano eh, parang pag nandun siguro, huwag kayo aakit doon kay Nash. Parang ganun siguro sinasabi na. Nakita Pag nila. ano. Nabugbog. Kung nakita nila, para nabugbog si Iyak, lalong hindi aakyat din. Problema. Yari. Lalong nagka-problema tayo. Imbis na aakyat sila, kasi para feeling na nila, kaya na nila. Nakita nila nabugbog yung pinakamagaling daw puno sa kanila. Pinakamagaling. Daw, sa kanila. Tulungan pa nga ng Grabe. moderator eh. Paano na pinakamagaling na ba yun? Bihira yan. Nabugbog nga eh. Sabi mo nga sa debate, maswerte ka, may moderator eh. Kasi para Ba, nag-ano yun, nagbe-brainstorming. Nagbe-brainstorming sa GC. Ang mga sagot. Papakit tayo ng mga alagatin na natin. Guys, repost. Ito. Pag na-repost nyo guys, marami na nga akin. Paano ko ba makita yung flare dito? Flare? So may ano, sa may cellphone yun, uncle eh. Meron din dito. Meron yan. Ba ano lang siya, isa-swipe mo lang sa gilid eh. Sa akin, isa-swipe lang sa gilid. Ito. Paano? So may parang ano siya eh, alam may objectives uncle, parang may mga mission ka na ano. Ito, Yung objective sa may TikTok. Yung sa may objectives yan, may makikita ka dyan parang mga rewards, parang mga card. Oh. Pagka ano mo. Sa akin level 19 eh, level 19. Yung ano kong ano, objectives. Nagamit ko na iba kong flares. Hindi ko nga nagamit yung iba. Na-expired na lang. Sayang. Ipipim lang, paano? Ano mapip? Pindutin mo lang, tas use. Ganun lang. Teka nga. Try ko dito. Meron yan, kasi hindi ko wala. Ito pa, PC gamit ko. Ito, may rewards percentage for this live. 1% lang eh. Hindi siya ano, hindi kaya. Parang siya, uncle, para siyang kalendaryo yung itsura niya. Tapos parang may check-check na kulay pink, ganun. Tapos meron dun sa may taas parang ano, parang gift na ano, gift box. Doon nakalagay yung mga rewards mo. Konnichiwa. Alangel. Mamaya ulit. Mamaya ulit, Angel. Mamaya, mag-isimba pa ako eh. Ikaw, mamaya, Sige, ba sige. mga 5 alis ako. Sige. Oo, mag-edit mo na tayo yung inaano mo, yung Para naayos mo, Angel. i-upload na natin ha. Okay na sa akin eh. Sige Akel, mag-end live na ako ha. Ah, Sige sige. ba, sige ba. Sige.